Kapag chinek ko po yung profile ko at ayan, upgraded na po yung mismong Maya account ko in just 2 minutes. So effective po yung ginawa natin at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mabilis na i-upgrade ang isang Maya account. Yes, in just 2 minutes ay naka-upgrade na yung Maya account mo, pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Sa pag-upgrade po ng ating Maya account ay kailangan po ng valid ID. Just make sure lang rin po na yung valid ID na gagamitin mo ay hindi po expired, and also ikaw po yung may-ari. At kung ready ka na sa pag-upgrade, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay i-open po muna natin ang ating Maya account. Kapag hindi po naka-upgrade ang ating Maya account ay hindi po tayo makakapag-send sa ibang account or sa ibang tao. Para mabilis po tayo makapag-upgrade ng ating Maya account ay just make sure lang na meron po tayong valid ID. At kapag naka-ready na po ang valid ID mo ay simulan na po natin yung pag-upgrade. Pindutin lang po natin yung profile natin na nasa gilid at kung makikita nyo ay nasa basic account pa lang po yung Maya account ko at mamaya ay upgraded na po yan. At ngayon naman po ay pindutin na po natin yung upgrade now. Meron lang po tayong 3 steps na kailangan gawin para mabilis po tayo makapag-upgrade. Ang una, submit your ID or yung valid ID. Second is record a video selfie followed by enter your personal information. At para naman po sa listahan ng mga valid IDs na pwede po nating ipasa or magamit ay ito po yung listahan. Ang una is yung national ID, e-fill ID, driver's license, UMID ID, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID at yung foreign passport kung kayo po ay foreigners. So ayan po yung mga ID na pwede po natin gamitin. At ngayon naman po, scroll down lang po natin at kapag ready na ay pindutin lang po natin yung let's go na nasa baba. Submit an ID. So dito sabi ko nga po kanina ay pipili lang po tayo ng gagamitin natin na valid ID para makapag-upgrade po tayo. So dito dahil UMID ID po yung meron ako ay ito po yung pipiliin ko at pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. Ang next step naman po ay kailangan na po nating picturean yung valid ID po natin. So mababasa po natin dito yung mga tips at kailangan po nating sundin yan para hindi po magkaroon ng problema. At pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. Huwag po natin kakalimutan na i-allow yung access sa camera para mapicturean po natin yung valid ID natin. So dito mini-make sure lang natin na yung mismong harapan ng valid ID natin ay nasa maayos na position at kapag ready ka ng picturean ay pindutin mo lang yung take ID photo na nasa baba. So dito kapag okay naman na sa tingin mong malinaw at confident ka na nababasa yung mismong valid ID ay pindutin mo lang po yung use this photo na nasa baba. At ayan, ang next naman po natin gagawin ay ang video selfie. So dito make sure lang po sa selfie natin ay nasa maliwanag po kayong lugar, solid or plain lang po yung background. Tanggalin po natin lahat ng face accessories natin katulad ng salamin. Kailangan ikaw lang po yung solo or ikaw lang mismo yung nasa frame at pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. I-allow lang po natin ulit yung access sa camera at kapag ready ka na sa selfie ay pindutin lang po natin yung start verification. Actually, sobrang bilis at madali lang naman itong video selfie. So dito kailangan lang natin mag-blink ng eyes at ayan, tapos na po tayo sa ating video selfie. So ganun lang po kabilis yun. At ang next na natin gagawin ay ang pagsagot ng form. Ang una na dito ay yung nature of work. So dito kung ikaw nga ba ay nagtatrabaho, kung anong kategory yung trabaho mo at kung ikaw ay student. So dito pipili lang po kayo. So dito naman po sa may source of income, pwede pong allowance, remittance, donation, inheritance, government aid, or pwede rin pong savings. Depende na po sa inyo yan. At dahil na-picturean na po natin yung valid ID natin kanina, ay nakalagay na po automatic dito yung mismong full name natin. Yung first name, middle name, at yung last name po natin. Ang kailangan na lang po natin gawin ay double check po yung spelling yan kung tama nga po at proceed na po tayo sa next step. And for the nationality ay hindi na po tayo mahihirapan, Philippines na po yung nasa unahan. And for the date of birth, kung kailan nga po kayo pinanganak ay nandyan na rin po yan dahil nga po sa valid ID. At ang next naman po nating sasagutan ay yung place of birth. So syempre Philippines na rin po yan. And for the city ay i-type lang po natin dito kung saan nga po tayo pinanganak. And for the current address ay kailangan po nating ilagay dito kung saan nga ba tayo kasalukuyang nakatira. So dito actually may pagpipilian na po sa una, which is yung country, which is Philippines. And for the city or province, nandyan na rin po yan, itatype na lang po natin, pati na rin po yung barangay. Ang simpleng may advice ko lang po sa inyo ay lagi nyo pong i-double check yung spelling ng ilalagay nyo po dito. At kapag okay na ay
ay mag-proceed na po tayo dito sa zip code. Actually, ito pong zip code yung kadalasang itinatanong po sa akin kung saan po makukuha. So dito yung zip code po ay madali lang naman malaman kung ano nga po yan. So dito gumamit lang po kayo ng Google. At dito po sa Google ay gamitin lang po natin yung search bar. I-search lang po natin dito at i-type yung mismong barangay natin at yung city at dugtungan po natin ng zip code. So dito for example, naglagay ako dito ng Napindan Taguig zip code at automatic na pong lumabas dyan kung ano nga po yung zip code. So 4-digit number lang po yun. At kapag okay na po tayo sa zip code ay mag-proceed na po tayo dito sa ating ID details. So dito make sure lang po na i-double check mo yung ID number ng mismong ID mo na ginamit at kapag okay na ay pindutin mo lang po yung continue na nasa baba. So dito ay kailangan na po nating i-double check yung mismong sinagutan po natin kanina kung tama nga po ba yung spelling, tama po ba yung pinaglalagay natin. At kapag sa tingin mong may babaguhin ka ay pwede mo namang pindutin yung check again at dahil okay naman na tayo at confident ay pindutin lang po natin yung submit. At after po natin may submit yon, yung status po ng account natin ay naka under review. Ibig sabihin ay i-review pa po yan for approval lalo na po yung valid ID na pinasa po natin. At dito pindutin lang po natin yung view details para makita natin yung status. Ayan, account under review po yung mismo account po natin. So dito ang kagandahan dahil okay naman po yung valid ID na ginamit ko, kapag chinek ko po yung profile ko at ayan, upgraded na po yung mismong Maya account ko in just 2 minutes. So effective po yung ginawa natin at ganun lang po kabilis yun. Ang kagandahan lang po dahil upgraded na yung account natin sa Maya ay magagamit na po natin lahat ng features ni Maya. At for example nga po sa ginawa po natin kanina ay yung pag-send ng money sa ibang tao. So dito pindutin lang po natin yung send at available na po at pwede na po tayo makapag-send sa ibang tao or sa ibang account. Unlike po kanina na hindi pa po upgraded yung account natin ay hindi nga po pwede. So dahil upgraded na ay pwede na po yun. Ang simpleng advice ko lang po sa inyo para mabilis po kayong makapag-upgrade ng mismong Maya account ninyo ay kailangan gumamit po kayo ng sarili nyong valid ID, kayo po mismo yung may-ari at hindi po yun expired. At ganun lang po yung steps na kailangan nyong gawin at sundan kung paano nga ba mabilis na mag-upgrade ng isang Maya account. Ang simpleng reminder ko lang po sa inyo ay gumamit po kayo ng valid ID na hindi po expired at dapat ikaw mismo yung may-ari. Kadalasan po kasi nagiging problema yung valid ID kaya natatagalan po yung pag-upgrade ng isang Maya account. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang mahiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!